Isang panibagong boses mula sa Pilipinas ang kasalukuyang nagpapasiklab sa global stage, si Jeremy Sanico. Muli niyang pinatunayan ang bagsik ng talentong Pinoy matapos niyang makuha ang pambihirang four-chair turn sa The Voice Australia Season 15. Naging usap-usapan ang kanyang pagbabalik matapos ang 10 taong pagkawala sa telebisyon mula nang sumali siya sa Tawag ng Tanghalan. The Philippine Showbiz List presents. Kilalanin si Jeremy Sanico, ex-TNT star na four-chair turn sa The Voice Australia. A Voice Shaped by Faith. Ipinanganak at lumaki si Jeremy sa Digo City, Davao del Sur sa isang tahanang may malalim na pananalig sa Diyos bilang mga debotong miyembro ng Seventh-day Adventist Church. Mula sa araw ng kanyang pagsilang, naging taimtim na panalangin na ng kanyang mga magulang na maging isang singing missionary si Jeremy upang gamitin ang kanyang boses sa pagpupuri at pagpapakalat ng salita ni Jesus. Dahil marunong ding kumanta ang kanyang mga magulang, bata pa lamang siya ay tinuruan na siya ng mga tamang teknik sa pag-awit, kaya naman hinubog ng pamilya at simbahan ang kanyang pambihirang talento. Ginamit ni Jeremy ang kanyang boses bilang missionary kahit noong teenager pa lamang siya. Naging aktibo siyang mga awit para sa Hope Channel South Philippines at madalas ding nagtatanghal sa mga malalaking pagtitipon sa Mountain View College. Sa kabila ng kanyang aktibong buhay simbahan, inamin ni Jeremy sa isang podcast interview noong 2023 na hinarap din niya ang personal na pakikibaka sa kanyang espiritual na buhay. Noong una ay akala niya ay kailangan niyang pagtrabahuan o kitain ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa, na naging dahilan upang maging mabigat ang kanyang buhay pananampalataya. Ngunit sa pamamagitan ng isang krisis sa pamilya, ipinakita ng Diyos ang kanyang tunay na pagkalinga na nagbago sa kanyang pananaw tungo sa isang relasyong puno ng pagmamahal at kapayapaan sa may kapal. Kinalaunan, nagsimula ang kanyang paghahanda para sa mas malaking hamon sa mundo ng telebisyon. Jeremy's Journey on Tawag ng Tanghalan. Noong huling bahagi ng 2016, hinamon si Jeremy ng kanyang ama na sumali sa unang season ng Tawag ng Tanghalan ng It's Showtime. Ang layunin ng kanyang ama sa pagpapasali sa kanya ay hindi lamang upang makamit ang kasikatan at kayamanan, kundi upang maghanap ng mga pagkakataon na magpatotoo para sa kanilang pananampalataya sa harap ng milyong-milyong manonood. Naroon ang matinding dedikasyon sa musika habang nag-aaral, binansagan siya bilang ang student belter ng Mindanao. Mabilis na binihag ni Jeremy ang mga hurado at ang madlang people dahil sa kanyang makatindig balahibong vocal range at emosyon sa bawat kanta. Nagawa niyang maging isang 5-time defending champion at siya ang opisyal na kauna-unahang nakasungkit ng pwesto bilang semifinalist para sa huling quarter ng kompetisyon. Gayunpaman, nang pumasok ang January 2017, bago magsimula ang semifinals, nagulat ang lahat nang magpasya si Jeremy na opisyal na mag-withdraw sa kompetisyon. Sa kanyang pahayag noon, sinabi niya na may mga personal na prioridad at commitment siya na hindi maaaring ipagliban. Sa kanyang 2023 interview, nabunyag ang tunay na dahilan. Ang schedule ng kompetisyon ay pumatak sa araw ng Sabado, ang banal na araw ng pamamahinga ng kanyang relihiyon. Sa halip na ikompromiso ang kanyang mga prinsipyo para sa agarang katanyagan, pinili ni Jeremy na manindigan sa kanyang paniniwala at iwanan ang kompetisyon ng may maayos na relasyon sa programa. Life Beyond the Spotlight. Matapos iwanan ng kinang ng telebisyon sa Pilipinas, dinala si Jeremy ng kanyang tadhana sa Australia matapos niyang makapangasawa roon. Nanirahan siya sa Mount Barker, Adelaide, South Australia, kasama ang kanyang asawang si Scott Heitman at binuo ang kanilang sariling pamilya. Sa loob ng halos 10 taon, namuhay si Jeremy ng tahimik at malayo sa spotlight upang maging isang full-time mom sa kanyang 2 anak. Sa kanyang mga post, inamin ni Jeremy na naramdaman niyang bumalik siya sa ground zero pagdating sa kanyang singing career. Ayon sa kanya, mula nang lumipat siya sa Australia, ang tanging lugar kung saan siya kumakanta ay sa kanilang kusina, banyo, sa harap ng kanyang mga anak, at bilang pag-alalay o pagpupuri sa kanilang lokal na simbahan. Ngunit hindi tuluyang nawala ang kanyang musika, bagkus ay lumawak pa ito. Sa Australia, binuo niya ang kanyang karera bilang isang profesional na wedding singer, kung saan nagtatanghal siya sa mga kasalan sa iba't ibang dako ng bansa upang magbigay ng kulay sa mga espesyal na selebrasyon. Bukod dito, ipinagpatuloy niya ang kanyang singing ministry online sa ilalim ng bansag na The Singing Mama o Singing Mom. Sa kanyang opisyal na website, YouTube at Spotify, naglalabas siya ng mga gospel music, kabilang ang kanyang awitin na pinamagatang Sabbath Rest, na isang paanyaya sa mga tao na magpahinga at sumamba sa Diyos.
Jeremy earns fourth year turn on The Voice Australia. Eksaktong 10 taon matapos ang kanyang huling pagtapak sa TV competition sa Pilipinas, ang 26-year-old na si Jeremy ay nagpasya na muling sumubok ngunit sa pagkakataong ito sa isang mas malaking internasyonal na entablado. Noong August 17, 2026, usap-usapan online ang blind audition ni Jeremy sa The Voice Australia Season 15 dahil sa pagkakakuha niya ng fourth year turn mula sa mga judge na si Melanie C., Ronan Keating, Richard Marks, at Kate Miller-Heidka. Sa kanyang audition, hinarap niya ang matinding kaba at inawit ang makapangyarihang bersyon ng Because You Loved Me ni Celine Dion na aniyay alay niya sa kanyang ama na lumipad pa Australia mula sa Pilipinas para suportahan siya. Bukod sa kanyang ama, kasama rin ni Jeremy sa blind audition ang kanyang asawa at 2 anak. Sa simula ay kalmado at suwabe ang kanyang pagkanta, ngunit nang umabot ito sa chorus at ipinamalas ni Jeremy ang kanyang pambihirang birit, sunod-sunod na umikot ang upuan ng 4 na celebrity coaches. Sa huli ang award-winning singer-songwriter na si Richard Marks ang napiling coach ni Jeremy. Sa labis na kaligayahan, nag-post online si Jeremy upang ibahagi ang kanyang karanasan sa sikat na singing reality competition. Aniya, nakaramdam siya ng labis na kaba nang sumalang sa blind audition dahil matagal-tagal na raw siyang hindi nakakapag-perform o nakakasali sa isang singing competition. Sinabi pa ni Jeremy, pagdating sa Australia, alam na umano niyang kailangang magsimula muli siya sa kanyang singing journey. Hindi raw niya inakalang hahantong ito sa pagkakataong makatungtong sa entablado ng The Voice Australia. Mula sa kanyang simpleng buhay sa Pilipinas, nilinaw ni Jeremy na hindi lamang manalo ang kanyang layunin sa pagsali sa The Voice Australia. Nais daw niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang pananampalataya niya at maipadama sa iba ang presensya ng Diyos sa kanyang naging journey.